Alam kaya talaga ni former President Rodrigo Duterte kung saan nagtatago si Pastor Apollo Quiboloy? Dahil meron po siyang statement na alam niya kung nasaan si Apollo Quiboloy, pero yun daw ay sikreto. Pero kung totoo man na alam niya at sinisikreto niya, hindi ba meron siyang pananagutan sa batas? Ito ba yung tinatawag na cuddling or harboring ng isang wanted sa batas? Panoorin po natin itong video ang ginawa ko at kayo na ang humusga kung meron bang pananagutan si ex-President Rodrigo Duterte kung totoong alam niya kung nasaan si Apollo Quiboloy. Let's all watch this. Okay, nakita ko po kasi ito sa isang balita. Ito po yung tungkol sa sinabi ni former President Rodrigo Duterte. Dahil sabi nga po dito, alam ko kung saan si Pastor, pero secret. Ito, pinaglalaroan na naman tayo ni ex-President Duterte. Ayon po dito sa Politico.com, former President Rodrigo Duterte claims to know the whereabouts of his close friend, religious leader Apollo Quiboloy, who is wanted by authorities for sex trafficking and other crimes. Sabi ni Duterte, ayaw siguro ni Pastor mag-surrender, magtago ka na lang. Pero kung tanungin mo saan si Pastor, alam ko. Alam ko kung saan si Pastor, pero secret. Pero hindi ba parang may pananagutan tayo sa batas kung itinatago natin ang isang fugitive? Kasi alam pala ni ex-president kung nasaan si Quiboloy. Bakit hindi niya ituro? Ayan na naman kasi tayo Pinaglalaroan ni Duterte ang ating batas tulad ng ginagawa ni Quiboloy. Kaya nga mag-best friend sila Pinipilit nilang paikutin ang mga tao sa ating gobyerno. Gusto nilang ipakita na mas makapangyarihan sila, na kayang-kaya nilang baluktutin, paikutin ang ating batas. Pero meron ba talagang pananagutan ang isang taong nagtatago ng isang wanted sa batas? Ayon po dito sa Daily Tribune na inilabas April 4, 2024, Quiboloy's cuddling can lead to charges, PNP warns. The Philippine National Police warned that cuddling of Kingdom of Jesus Christ's Pastor Apollo Quiboloy can be a criminal offense as arrest warrants were already issued against the religious leader. We want to appeal for those who are taking care, those cuddling or accommodating Pastor Quiboloy. This is different from the warrant of arrest issued by the Senate. You can face charges if found guilty in cuddling a wanted person. Sabi po ni Fajardo ng Philippine National Police, the law is not only limited to the case of Quiboloy. She said anyone who is cuddling criminal offenders can also face charges. That is why Fajardo is appealing to Quiboloy to calmly turn himself in. We also urge his supporters and friends to help us convince him to face this case and surrender calmly. Fajardo assured the PNP would respect the judicial process and the jurisdiction of the court where he will face the complaints filed against him. So, nahaharap po talaga sa criminal offense ang kung sino man ang magtatago o hindi ipapaalam sa otoridad kung nasaan yung taong wanted. So, sa sinabing yan ni Duterte na alam niya kung nasaan si Quiboloy pero secret daw, may magagawa kaya ang PNP? Well, kung tutuusin, kahit na tayo mga simpleng mamamayan, alam natin na may pananagutan ang nagkakanlong sa mga wanted. Pero sabi po dito sa balita sa Filipino Star ngayon, pahayag ni Duterte sa pinagtataguan ni Quiboloy, pinag-aaralan ng PNP. Pinag-aaralan na ng Philippine National Police ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na alam niya ang pinagtataguan ni Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Quiboloy. Ayon sa PNP Public Information Office Chief at spokesperson Colonel Jean Fajardo, aalamin muna nila ang sinabi ni Duterte, kaya tumanggi itong ibunyag ang kinaroroonan ni Quiboloy. Ani Fajardo, maituturing na obstruction of justice ang ginagawa ng dating Pangulo sakaling may nalalaman nga ito sa pinagtataguan ng wanted na si Quiboloy. Maaaring mapanagot ang dating Pangulong Duterte dito. Matatandaan na sinabi ng dating Pangulong Duterte
na alam niya kung nasaan si Kibuloy, subalit nang tanungin kung nasaan, secret lamang ang sinagot nito. Sinabi ni Fajardo na pinag-aaralan na ng mga abogado ng PNP ang pahayag ng dating Pangulo kung saan nagsasagawa na rin sila ng pagkikipag-ugnayan sa ilang mga individual na nakausap nito. Yung simpleng video lamang po ay this will constitute hearsay lang. Kailangan natin makausap siya kung sino yung makausap niya during that time. Ito ba ay sinabi niya parang just to tease yung mga kaharap niya or it's just a joke lang po? Patuloy pa rin ang apela ng PNP kay Kibuloy na lumantad na lamang at harapin ang kaso. Tinitiyak naman ng PNP ang sapat na seguridad kay Kibuloy at sa iba pang sangkot. Ayan naman kasi, lumilitaw na naman yung double standard eh. Kapag hindi kilalang tao, kapag ordinaryong Pilipino, magbiro ka lang. Yung bang tinatawag na bomb scare? Biro yun. Nagluloko ka lang. Hindi naman totoo. Pero huhulihin ka na. Pero ito, sinasabi, aalamin pa nila kung nagbibiro lang daw si Duterte. Kung totoo man ang kanyang sinabi or ito ay joke lang. Sinabi na nga ni Fajardo na maituturing na obstruction of justice ang ginagawa ni dating Pangulo. Na totoo naman, alam niya kung nasaan. At kahit na sabihin niyang joke, siyempre, siya ang best friend ni Kibuloy. Imposibleng hindi alam ni ex-president kung nasan si Kibuloy. Imposibleng hindi sila magkontakan. Pinag-aaralan na daw ng mga abogado ng PNP. But then again, kapag ito ay sa ordinaryong tao nangyari, kapag sila ang nagbiro, huli ka agad. Wala nang abogadong mag-aaral. Madalas naman sa mga bomb scare, di ba? Joke lang yon. And yet, right there and then, uhulihin ka kapag ikaw ay nagbiro tungkol sa bomba. Tapos ngayon, parating kay Duterte, pag-aaralan pa. At kahit na may video na nagpapatunay na sinabi nga ito ni Duterte, lalabas pa rin daw na hearsay lamang yon. Kahit na narinig na galing kay Duterte yung mga pahayag na yon, hearsay pa rin yon. Kailangan daw makausap muna si Duterte. Sino yung kanya mga kausap? Yung sinabi ba niya ay parang tinutokso yung kanya mga kaharap or kung siya ay nagbibiro lamang. Pero yung mga naglalabas ng ganito mga klase ng statement, kay totoo o biro, sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, hahanapin ka nila kagad para magpaliwanag. At madalas, huli ka kagad. Tulad nito, alam naman nila kung saan nila makokontak at paano nila makokontak si ex-President Duterte. Bakit hindi nila kagad tawagan? Alamin, totoo ba itong sinabi mo? Nagbibiro ka lang ba? O tinutokso mo lang ba yung mga kaharap mo? Pero kahit na anong gawin ni Apollo Kibuloy, magtago man siya sa hindi alam ng kahit na sino, matutuntun at matutuntun pa rin po siya. Incompetent po ba talaga ang ating kapulisan o sadyang mahirap lang hanapin ang whereabouts ni Apollo Kibuloy? Kayo po, sa tingin ninyo, may pananagutan ba si ex-President Duterte at ito ba ay matatawag na obstruction of justice dahil alam niya kung saan nagtatago pero secret lang daw. Pero tandaan natin, dun sa kanyang pahayag, wala naman siyang sinabing joke lang. Ayan, ano sa tingin ninyo? Dapat bang ipatawag si former President Rodrigo Duterte at kalkalin, alaming mabuti kung alam ba niya o hindi kung nasaan si Apollo Kibuloy? O hindi kaya pinaglalaroan lang tayo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Hanggang dito na lang po muna tayo. Hanggang sa susunod na mga issues, maraming salamat po.